Isa sa mga nahangaan ako sa ibang bansa ay yung pag-preserve nila sa historical sites, temples, bahay at iba pa. Para kasi tayong binabalik sa sinuunang panahon the same way na ginagawa sa atin ng libro. Na-experience natin yung mga nakikita nila dati and in some other way, nasisilip din natin yung history nila through this. Siyempre, hindi tayo mag-isa mag-explore ng isa sa mga pinakamagandang lugar sa Japan. This is my love letter to Kyoto. Good morning guys, it is 6:44 a.m. December 26 and today's agenda is pupunta tayo ng Kyoto. Kaya sobrang aga namin. We're currently going to Namba Station kasi yun yung pinaka-close sa amin na station, train station. And hopefully, makakuha kami ng earliest train kasi 1 hour pa from Osaka yung Kyoto. Nakatayan natin kung ano aabutin namin doon. Finally here in Kyoto Station. Ayan, maghanap kami ng bus kasi I think Kyoto is mas mas accessible siya sa bus kasi sobrang haba ng mga lakad. And I think it's gonna be an uphill, yung mga uphill battle. Ganyan. So mag-bus kasi ang hirap niya sobra kapag hindi bus. Currently 7:56 a.m. na. And sana maabutan ko yung yung gusto kong photo spot sa parang around yata. Harashimanya Ward. So, hanapin muna natin yung bus stop. If ever na meron ditong bus stop, great. If maglalakad pa kami, then that's gonna be bad news for us. Pero, sobrang ganda dito. Whee! Wow! Ang ganda ng train station nila. As in. And sobrang lamig actually ngayon. So, good luck sa atin. Ayan, yung Kyoto Station. As you can see. Tapos, nyo? Boom! Ganda ng view as in. So, hanapin natin yung bus. Kiyomizu Gojo. Oh. Ayan, station. Di ba yun? Ayan, A bus stop A. Ayan, medyo hirap lang kami maghanap. Kasi, ayan, A2. Kasi A2, di ba? Ayan, nakita ko ng A2. Ito yung bus stop nila. IC card lang daw eh. Nakita ko sa hopefully, IC card lang talaga kasi wala kaming anything. Daily, nilalamig na po si Emma na sobra. It's currently 4 degrees. Kasi sobrang aga kasi, as in super aga. Tapos oras namin gumising 5 a.m. na. Kaya... There's bus namin. Emma. First time namin mag-bus dito. And first time namin mag-bus dito. Hindi ko lang saan titingin. Anong next station? Walang lumalabas. Puro pang information yung lumalabas. Pipindot pa ba? Ay, nag-push the button for next stop. Parang sa Singapore. Seats reserved for elderly passengers, passengers with physical disabilities, expectant mothers, and passengers accompanying small children. Personal belongings should be managed at all times in order to avoid Okay, next station na kami. So, pindot ko ba? Pumindot na. IC card. Ayan na. Okay, so to-transfer kami ng bus. Pwede pa palang mag-bus. Kasi yung pinaka-nakita ko, pinaka-malapit. So, may nakita pa si Emma na, na mas malapit pa, ganyan. Kasi 20 minutes walk pala, papunta doon. Malapit na yung bus namin. Ayan na siya.
Tara na mag-ano na tayo. Medyo malamig ngayon kasi I think Kyoto is really colder than Osaka. Siguro kasi for mountain nature ganyan. Like, super cold talaga ang first zone. 아리타게 저려오는 왼쪽 팔에 잠이 든 널 깨우고 싶지 않아서 또 한참을 굳어 있어 방구석처럼 내 곁에서 쉬게 해주고 싶은 이 마음 알까 조금은 서운해지곤 해 좀 더 얘기하고 싶었는데 Umulan bigla! Umulan bigla mga fuckers. Ay, ayan! Dito pala! Wee! Ayan. Wait lang, umuulan. Oh my gosh. Mahal umuulan? Ang lamig. Lagay ko lang yung wallet ko sa ano. Kasi, pahawak mo. Kaya ako uminom ngayon tubig masyado kasi alam ko maiihi ako. Ang hirap umihi pag babae. Wala na ba? Wala na ba? Wala na bang rain? Okay, we're officially in the road. Ano ba tawag dito? Basta yung parang daanan sa Kyoto. And ito sa kaliwa is temple. And then we have here the traditional houses and parang architecture, ganyan. Pero hindi ma-justify niya kung gano'n siya kaganda in real life kasi basta iba yung feeling pag andito na talaga since sobrang na-appreciate yung paano nila piniserve yung ganito. So, hopefully, mapakita ko sa inyo yung experience or mapafeel ko sa inyo yung experience kahit sa video lang. Kasi sobrang ganda. Fan kasi ako ng Japanese architecture and I think this is one of the, like, sobrang na-preserve yung architecture. Ayan, di ba? Sobrang ganda as in. Wow! Medyo madaming turista dito pero given naman kasi ang ganda naman talaga niya. Saka medyo, ayun na pa, uphill siya. Nakakapagod siya. Tapos nag-aalarm pa yung nag-alarm pa-uphill yung ano niya, yung battle. So, nakakapagod ang mga person. Okay, pagod na kami. Pupunta kami sa mga iba-ibang spot dito. Kaya, tara. So, andito na tayo sa Ninenzaka and ito actually is yung Starbucks. Hindi namin titikman kasi inisip namin na local shop na lang yung pupuntahan namin. And then, they have a lot of shops here, which is, ito talaga yung gusto namin na Emani, yung mga local shops and yung mga small shops, ganyan. So, dapat makakuha tayo ng, number 1, yung sake cup, shot glass, mugs ni Emani. Wow, ito. Kaso close pa. So, mga 10 sa nagbubukas. I think 10 lahat. Ayun, 11. Ayan. Uy, bili tayo. Gusto ko din. Naghahanap kami ng pwede kainan kasi wala pa kaming kain and it's already 9:17. Although compared naman kahapon, mga 12 na tayo makakain. Tatry kami ng street foods as much as possible kung kaya namin. Kung meron din kaming budget kasi wala na akong barya. Sana makatry kami ng masasarap dito. Ay, beef croquette malog. So, may try. Try natin. Tara. Doon lang kami kabilis. Init. Init. Sarap. Malasa siya. Mas yung init pa. I mean, mainit pa siya. Ano to? May mashed potato? Hindi ko ma-explain. Ang croquette ata parang may ano talaga. Ay, ano talaga? Potato.
Okay, hindi ko sure kung tapos na ba Ninenzaka. Kasi yun ata yung Ninenzaka. Like, yan na yung whole street ng Ninenzaka. I'm not sure kung yan na siya. Pero, if yan na siya, pupunta na tayo sa Sanenzaka, I think. Asan na ba tayo? Tingnan natin kung nasa na tayo. Yeah, Ninenzaka path na yun dinaanan namin. So, I think we are already done. So, ang next naman natin is Sanenzaka, which I don't even know where that is. Ang dami kong dala. Ito na mo naman. Ito, iPad pa akong hawak. Tapos yung DJI. Pabalik tayo, I think. Ito kasi Ryozen Canon Temple. Yun, nandito sa kaliwa namin. Tapos ito Ryozen Cemetery. Ito yung paginto yata. Tapos, sa kabila lang pala, which is pagoda. So, Paano? yung sa kabilang side lang. Di ba nadaanan natin? Hindi pa. Ito yung Ninenzaka. Ito yun. Katin natin pa diretso. Tara. Ito na naman yung hike namin sa Kyoto. Yung number 1 na ibig sabihin nun. Natin yung mga small shops nila. Grabe, ganda dito. Very nice. Ganda. Sofer. Neko. Laki ka. Mahal, kaliko ka to. Mga doruma dito pala. Dito kami ngayon sa isang souvenir shop. Bibili ako ng postcard. Finally, nakakita na ako ng postcard. Ayan. Ito. Nagagachapon siya. Okay. Ano sa'yo? Tren. Ito? Yeah, ganda. Wow. Ganda. Bus ba to? Train? Bus. Mahal. Ay, what? Bus. Sabagay, magbabayad na din pala ako ng postcard ko. So, 100. Saan ko yung first? Wala na laman. Wala na. Ayusin natin. Turn ko na to, guys. Sana maganda. Ayoko ng babae. Ito parang yellow, Hindi ko siya naturpan. Ayoko nga dun saka ng babae. Okay lang. Grabe yung stairs, as in pataas talaga siya. Sinaming shops around. Kaso nga lang, naghanap kami ng sake cup saka ng mochi. Kasi, yun yung gusto kong ipasalubong. Mochi na matcha. And, hindi pa kami kumakain. Pero may kainan dito. Unagi ulit to. Uy, 1-4. Kain tayo? May malaking tripod sa mukha ko. This one looks so good. May budget pa tayo, di ba? What if ito? Hindi, i-divide mo siya sa 4. Yung isa, first quarter, as is, second quarter, nilagyan mo ng condiments, third with egg, and then fourth with soup. Okay, so this is the Hitsumabushi, Wagyu Hitsumabushi. Hatsuma? Hitsuma. Hitsuma. Hitsumabushi. Hitsuma. The first time I'm going to try ito ever in my life. So, buksan na natin. Wow! Okay, ang gagawin kasi dito sa Hitsumabushi nakalagay ito, divide mo siya into 4 quarters. Hatiin mo siya yung mismong bowl into 4 quarters para yung unang quarter, i-enjoy mo siya ng as is. Second naman na kalahati is enjoy mo siya with the condiments. Third is with the poached egg, and then lastly is with the soup. So, ipanghuhuli na namin yung soup kasi syempre naman so much. Yun yung parang ender talaga palagi. So, ipapataw sa inyo. Divide natin sa 4. Happy naman ko. Tikman natin yung as is, dali mahal. Cheers tayo. Cheers. Diba? Yes. Wow. Sarap guava. Try ko naman yung second step, which is add some condiments sa second half.
Or konti lang, para hindi masayang if ever na hindi ko gusto pala. Pero parang gusto ko lagyan na itong crunchy na M&M. Yun ba to? And then ito. Parang masarap din yung may furikake. Mas weird siya. Asan yung masarap? Yung kalagkip, no? Sige. Then, buksan natin yung poached egg. Ang saya ng mga experience nito. Ang ganda ng sayo, mahal. Kaya natin, bigyan natin. Mas maganda yung sayo. Try mo na. Our last one is the soup. Sabi ko, ay, pa. Hindi sa bowl kasi hindi ko naubos yung egg ko, so wala akong palagay na soup. Kung gagamitan ko na lang ito. Hindi ko sure kung pwede ba. Okay, kuha tayo ng beef. Tayo dito. And then we are gonna go enjoy it with the soup. M&M siya. Ito yun, diba? Hindi ito ulit. Tama ba? Mahal, tama ba itong ginagawa ko? Ayun. Ito ba yung gamit niya? Huwag madami. Madami ba dapat? Hindi naman. Ang sarap pang tapos na. No? Itong buong meal na ito, 2,800 without tax. With tax is 3K yen. 2.5 yun. Ay, mga 1.2. Ano lang siya. Pero, sabi sobrang sulit na. Ano? Masarap naman siya. It's worth it in price kasi sobrang dahil mo nang magagawa sa kanya. And experience din kasi wala sa Pinas nito. So, really worth it naman siya. Especially here in Kyoto. Diba? Ang ganda niya panapos. The end talaga. 햇살에 알람보다 빨리 하품하며 일어나 비비다 차네 하루 시작 한 잔의 카페인 그리는 맘 마치 너 같아 Oh you are baby 따뜻해 그대뿐이죠 날 깨우는 사람 매일 아침 너만 이 향기처럼 힘이 들 땐 더 밝게 웃는 사람 그런 널 닮은 내게 전해줄래 Okay, we're finally here at Kiyomizu-dera. Tama ba? Let me check again. Iba-iba Kiyomizu-dera, ayan. Kiyomizu-dera Temple. Ayan, papasok tayo ngayon kasi syempre, gusto natin makita yung temple. Let's visit the temple and I'll take you guys with me. Tara. Kiyomizu-dera is actually over 1,200 years old na, and this is also a UNESCO World Heritage Site. So this is definitely one of historical moments naman so much sa aming pinuntahan sa Japan. And since ako yung gumawa ng itinerary, gusto ko talaga naglalagay ako ng mga ganito, ng mga historical sites, mga temples, ganyan. Although hindi namin nakakasama yung friends namin kasi ayaw nila ng mga hike, ayaw na nahihirapan. So kami lang talagang magkakapatid ang pumupunta sa mga ganito. And I'm glad that we get
get to see this in person. Although sadly, sa entrance lang kami, hanggang entrance lang kami. Kasi yung pinaka main attraction talagang pinupuntahan. Sobrang sa taas pa be. Super ano na kami, gahol na kami sa oras. So sadly, hindi kami nakapunta. And syempre, mga pagod na din yung mga bata. Tapos na kami sa temple. Hindi namin masyado pinasok kasi nga sobrang taas ng hike niya and ang daming tao. Wait lang. Kasi pupunta kami sa matcha house. Tingnan natin kung hindi mahaba yung pila. Kasi nasa itinerary yung matcha house because of the matcha tiramisu. So, sana, hopefully meron pa din. And, ano oras ba? 12:42 na eh. So, sana meron talagang makakainan doon. And sana walang mahabang pila. Okay, dumating na yung order ko, which is G matcha, tiramisu matcha. Ayan siya. Kasi Emani ang in-order ay ice cream matcha. Half-half, diba? Masarap ba? Sarap. Baka naman, tatry ko naman yung OG matcha. Pero syempre, kailangan natin for the reals ang first one. Let's try it. Ooh. Pait ng matcha. Okay. Papang ba ng matcha? Mm. Ito rin eh. Give it to me if you don't feel it. Okay naman siya. Parang, Mahal yung balikat mo to. oh my gosh. Matcha. Chaotic naman. Nalagyan yung ano ko, yung pants ko. Matcha. So, kailangan pag nag-video nakaganon tayo. Bawal na, pantalon kasi yung coat. Oo nga eh. Masarap naman siya. Kano to? 800 yan. Kaya bumbong naman yung 800 yan niya. Ang naagawan ko na siya sa ice cream. Kasi ang sarap ng ice cream. Post office na. Sarap ng ano? Ice cream. Halo na, no? This is bitter. Mabalikan. Yung alin? Ito. Okay lang. Vanilla na lang siguro. 그대가 내게 다가온다면 내게 말해줘 영원히 함께라고 그래 그럴까 나직한 고백 그 목소리에 내 맘이 떠올라요 Would you come be my lover 포근하게 안아줄래요 안아달란 그 한마디에 따스한 온기 전해줘 날 사랑한다고 말할게 너만을 바라본다고 그대여 나라 감사해 그대가 내게 와줘서 my love Okay, we're officially in Nara. And hinahanap na namin yung Nara Park, which I think nakikita ko na. Tapos parang may rentahan yata ng bike. Kung pwede magrenta ng bike, mag-renta ako kung pwede ipasok sa park. Pero sobrang, ano niya, ano ba siya, ma-forest. Tawag dito, malupa. Kasi sobrang bare niya, oh. As in, konti lang yung yung mga building, ganyan. So, mostly, wow, kita ko yung mountain. Ang ganda dito, guys. Ayun, doon may bike ko. Parang pwede kaya magrenta ng bike. Hubod na hubod siya. Wow, ang ganda. Sana pwede magrenta ng bike, if ever. Pero gusto ko man pumunta sa Nara Park sa taas. Para makita yung view. Pero yan ang wow. Ang lakas mga Korean drama. Ang lakas mga Korean drama.
Nara is known for their deer parks, and actually siya lang yung isa sa mga pinaka naisip ko kagad na kapag sinabing deer, Nara agad yung naisip ko. Ganun siya ka widely known as may mga deers. Although hindi man ako fan ng deer. Originally nilagay ko siya sa itinerary 2 days or 1 day before kami nga alis. At least half a day makapag-explore ng Nara, pero as in bahala na after ng Kyoto since medyo gawin na din kami sa oras. I see Nara as a very chill, as in very laid back na place. As in kapag pumunta dito, parang wala kang masyadong makikitang city, puro siya kalbo. Parang siyang ganun. Like, ang dami niyang lands na walang anything. So, very laid back lang talaga siya. And pangarap ko magkaroon ng bike moment dito. Pero nahirapan kaming magkaroon ng app or something na yung sa bike, kailangan pang i-connect sa mga hindi namin maintindihan kasi Japanese. So, naglakad-lakad na lang kami and nag-explore kami ng konti sa mga shops nila, ganyan. And yung mga tao actually very chill lang din. As in, wala silang masyadong ganap. And medyo magkakalayo yung mga places sa park, sa mga bilihan, ganyan. So, kapag pupunta kayo na Nara, yung gagawin yung ginawa namin, which is pagod na kami na pumunta kami dito. Sayang, gusto ko siyang balikan to explore more places dito sa Nara. Okay, so we're officially in Nara Park. As in yung Nara Park mismo. Kalbo siya as of now. As in super brown. Hinahabol ko yung sunset dito sa Hill. Meron pa tayo ilang minutes na hike. And super nakakapagod pero tingnan natin kung kaya. Sana kaya kasi tingnan niyo yung yung araw. Parang palubog na siya. Grabe, ito yung isa sa mga pinakamalalang hike ng buhay ko kasi grabe, sobrang pagod na kami from Kyoto and sobrang lamig. As in, sobrang lamig ng time na to kasi hinahabol pa namin yung sunset. Kung nagtataka kayo, kaya ano ba kasi pinupuntahan mo at hinahabol mong sunset para malaman namin. Ito yung Mount Wakakusa. And nakita ko kasi dito sa parang hindi siya masyadong sikat actually. And ang hirap niyang hanapin sa any social media kung anong pangalan niya. Pero apparently, ito yung sa mga pinakamagandang sunset views sa Nara. And super, ayan, super gustong-gusto ko siyang makita kaso may hindi inaasahang pangyayari. Kaya pa. Uy, batangin na. Ano ako? Turns out, sarado pala siya. Ang ganda sa view, diba? Taas mo, tapos nakita mo yung buong... Parang andun nga yung sunset eh, nakita mo doon. Yeah, nakakainis. So, magbubukas pa siya at mo, March pa siya magbubukas. Nakakainis. Ayun, no? Closing period of mountain, 2025 pa. So, wala kaming choice. Kaya, dito na lang tayo. Nakapagod. Grabe yung pagod namin. Uy, at sarado pala. Ang kailangan natin search is paano umuwi. Babas siguro kasi sobrang haba na nilakad namin. So, it's a fail today but okay. Bahala si Batman. Ito yung sa mga pinaka-sad moments na nangyari sa akin ever in Japan kasi I have a whole plan in my mind na lahat kami magkakapatid, kasama si Manny, makikita yung sunset ng Nara and it's one of my dreams talaga na makita yung isa sa mga pinakamagandang sunset sa Japan. So, that was a really sad, super sad moment sa akin and actually, during this time, hindi naman napansin na makakip up sa hike namin. So, they had to be left behind. As in, nakita lang namin sila bigla sa path na nandun lang sila nakaupo. Kasi yung little sister kong isa, may sakit siya. So, throughout the Japan, medyo low energy siya. So, super, super sad talaga. But, we can't do anything about it. We had to take the L. So, after this, super pagod na and gutom na lahat. Talagang nag-explore na lang kami kung anong pwede makainan. Medyo, may nahihirapan kami sa part na to kasi, wala kami makita kainan. Like, for some reason, medyo close na sila. Ang aga na nag-close. Tapos, isa sa mga pinaka gusto ko din puntahan yung mochi pounding. I feel like nakikita nyo din sa mga TikTok yun. Tapos, wala din. Sold out na sila. As in, nag-close na sila for that day kasi wala na daw mochi na tira. So, for some reason, walang nangyayari maganda ever. Pumunta kami na ng Nara. So, medyo naloka kami. Pero buti na nakita kami ng nakalagay Michelin guide or Michelin star na restaurant here around Nara. Which actually shocked me kasi hindi namin alam na may ganitong restaurant dito. Sa wakas, nakita kami ng isang restaurant dito sa Nara. Kasi sabi ko, wait, parang blockbuster yun ang haba ng pila na yun Tapos nakalagay sa labas, Le Michelin Guide. Le Michelin. Sabi ko, may Michelin Guide. Patusin na natin yan kasi gutom na ako. Gabi yung hike namin sa Nara.
Super nakakapagod. Kailangan natin ng matinding hearty meal. Mainit na meal, ganyan. Sakto yung tinda nila is, I think, udon. Hanapin ko na lang yung bestseller nila para matikman natin today. Tapos mura lang siya, mga ranging 2,000 to 900 yen, 800, ganyan. Mura lang siya. So dumating na yung order namin, which is curry udon, saka chicken udon. Magkano to? 1.5? 1.5 sa amin. Tignan natin kung legit ang Michelin guide. Sarap, grabe. Kasang curry. I mean, masarap yung curry kasi I don't like this. Let's try some udon. Ush. Hindi ako nag-uudon eh. Back in the Philippines. Sarap siya. Hindi masarap. Okay naman daw eh. Try natin yung nila. Napura. Buwan ako sa pagkain. Suka na daw siya sa pagkain. Aray ko. Wala ka nakapili, no? Hindi tempura. Konti lang kasi yung ano nila yun, no? Parang kategory. Kaya ito naman umay ko. Elgo. 언제나 내게 랄라랄랄랄랄라 노래가 되는 넌 선율이 돼 넌 리듬이 돼 모든 것이 다 내 귓가에서 자꾸만 맴돌던 멜로디가 너였던 걸 발견한 순간부터 fall in love 또 서로가 띠가 되는 순간도 Ayan, boy, kwenta mo para may dogs tayo. Ano nangyari? Hindi naglalakad. Pagod na, sabi ni Dana. Dumuusdos talaga sa stairs. Sisters, na yung mukha na nandito na. No, it's not. It was okay. Yeah, I also. Sobrang lino. Tapos yung mukha ni Jana. Ow! Kami dyan. 아픈다 해도 Ano namang masasabi mo sa Nara Park? Or sa Nara mismo? Wala pa. Wala mo tayo masyadong nakita eh. 서툰 그 불협화음도 맞춰가면 되잖아 언제나 내게 랄라랄랄랄랄라 노래가 되는 넌 선율이 돼 넌 리듬이 돼 모든 것이 다 사랑 Laundry run. Natry namin first time yung laundry. And wala kaming heat tech. Pero gusto ko lumabas kasi gusto ko bumili sa 7-Eleven. O bakit? Ano ba ito? Paano ba to? Wala akong wearing na heat tech kasi nga, dapat mapalaundry kami, diba? Ay kaso, labing nakapila sa laundry. So, ito na lang yung suot namin. Normal clothes lang. So, sana kayanin na. Kaya namin pilahan yung takoyaki kung kaya. Since wala naman naging ginagawa. At gustong-gusto na matikman Nabibisit ka sa room eh, no? Naiinis kasi ako pag hindi nalilinis yung room. Wala naman kami masyadong kanain kasi, kanina pa yung kinain namin, di ba, yung udon. So, para hindi tayo super gutom mamaya. Kumain na tayo. Saka gusto ko mag-family mart talaga. Kanina pa. Parang gusto ko tumikim ng mga bago. Okay, family mart. Run this. Let's go. Oh my gosh, bakit wifi ba to? Ay, hindi, charge pad pala. Okay, so, gusto ko tumikim ng mga snacks na bago. Hindi ko pala titikman. Ganyan. Ito gusto ko tikman. Masarap daw to eh. Tikman ka. Bayan, ayoko na nga tikman.
Gusto ko yung hindi mo pa natitikman kasi. Ito, mga fruits nila. What if mag-fruits? Para kanina ka pa nakukuryente. Ito yung favorite ni Doraemon, di ba? Hindi masarap yun. Hindi ako natutuwa Ayaw, yun. red bean eh. Ako rin na red bean. Gusto ko apple. Ito mga bread. Gusto ko talaga kumain ng masarap na. Ito masarap eh. Yung kahapon. Thick cut potato chips, sour cream and onion flavor. Saan naman tignan natin? In-upload ko sa TikTok na ano. Ano yung conso? Gusto ko tumigim ng drink. May Yakult o apple juice. Apple juice sounds good. Ito yung nakikita ko palagi sa sa Gachapon. Ito, yung mochi na to. Lagi ko nakita sa Gachapon. Black coffee kaya. Okay. Pait. Sige, wala ka. Ito, mga tinapay. Tikman mo ni Sam. Yung mga Egg sandwich sa akin. Lotus donuts or sweet potato or this one, chocolate. Ano yun? Ang chocolate. French toast. So, Egg eh. Ayoko ng egg pag Ay? hindi masarap. Hindi ko nga rin nagustuhan yun kahit number 1 yun eh. Hindi, okay, bilhin na natin to. Convenience store hopping tayo for today's video. Ito muna yung haul namin for okay, for second stop namin, Lawson. Gusto ko rin mag-try yung ice. Wow. Mukha siyang masarap. Ito din mukhang masarap po. Cow. Ito mga bento. Ang dami talaga silang bread as in. Super dami. Ayan. With Hokkaido fresh cream. Peanut cream, mahal. Peanut cream. What's this? Binili natin dati sa Ay, we? Ano ba yun? I mean, pizza ba yun? Oo, naalala mo yung gusto ni Cutie Yeah, Pie? PewDiePie. Shall we try again? Ayun ba yun? Calbee din ba yun? At ito nga lang po ang nabili ko. Parang sarap na siopaw nila. Okay, mag-drop by tayo sa Donkey. First time ni Emani! Donkey. Bibili tayo ako magtumingin ng disposable camera kung meron. Meron sila. Yan. Pero pass by lang kami dito. Saka kami mamimili kasi may day for that specific. Umalis agad ako sa Don Quixote kasi sobrang daming tao. So magta-try kami ng takoyaki like literally beside the Don Quixote. Kasi pinipilahan siya eh. So makikichismis kami kung masarap pa siya or hindi. Sabi ni Emma, this one, hindi naman nakikita na bakit. Hindi na kumata kami. Paano niya mababasa yan? Hindi ko nang sinasabi mo. 800 yan ang mahal. Pero sige, go. Arigatou 7% na lang yung camera ko. Pero try na namin yung takoyaki na to. Tignan natin kung masarap talaga. Can I taste? Yeah. Naalis ko lang ito mga. Mainit nakikita. 무난한 걸로. Sarap, init. Bakit bumigit? Sarap ba? Makuha din, no? Can we eat, wala pala. Alin? Nasabi sana sa hotel na lang kasi nauuhaw ako. Tara. Pwede ba kumain ng takoyaki doon? Sa lobby. Pwede siguro. Okay, we are back at the hotel. Tapos, ito yung mga haul ko ngayon kasi baka makalimutan ko. Nakita ko sa train station to. Hindi ko to binili pero kinuha ko lang. Ayan. Cute kasi wicked poster na Japanese Broadway. And then we also have this one, which I don't really know what that is. I think this is a painting exhibition yata to. And I just really thought it would be interesting. Ito, hindi ko alam kung ano to, pero maangas siya, diba? Kinuha ko lang siya sa train station, sa mga flyers doon. So, ito yung pinakaunang-una kong binili, which is postcard. Kasi, I always get it as a souvenir kapag visit ako ng country. I think it started 2018 yata. Hindi ko sure.
Pero meron din kaming postcard before ni Emani. And then this time, this is our postcards. Bang! Ayan. So, merong ito, like drawing both naman. Pero ito merong handwriting na hindi ko lang sino nagsulat pero still, so cute, diba? Ang binili pa namin sa Kyoto is bumili si Emma ng shot glass. Ayan. Tcharing! Shot glass. Ayan. Para to sa kanyang mudra. Ano ba ang opposite ng mudra? Pudra? Airpot? We? O ata. Airpot, ewan ko. Yun yung tawag sa tatay. Diba? Airpot. Pero, mudra. Iba pa yung mudra eh. Nanay yun, di ba? Pero Oo. iba pa yung... Ano nga yung opposite ng mudra? Di ba pudra? Alam ko pudra. O para mas makagawa-gawa. Pader. Si Padir. Wiset. Para sa kanyang imong tatay. Di ba mayroong imong nanay? Sa kanya imong tatay. Speaking of para kay Tito. Kasi naghanap ako ng pasalubong sa kanya. Tapos sakto, like, bumibili yung older sister ko ng IC card niya. Kasi nawala niya yung IC card niya. Pumunta ako sa isang shop dun sa Nara Station. Tapos bumili ako netong parang different kinds of mochi. As in, super cute yun. Nakita ko sa display. So, merong mochi na parang matcha. Kasi nga Kyoto is, I think, doon nag-originate yung matcha, kaya super daming matcha doon. Like, the origin place of matcha is Kyoto. Or something. Tapos, yung Nara, meron din na parang mochi, din na flavored na Nara. Basta different cities meron dito. And, ang cute ng packaging niya. So, ayan, binili ko para kay Tito. Sa Kyoto naman, bumili kami ng furikake. We've been looking for this specific furikake for so long and buti na nakahanap na kami. Kasi yung binili namin nakaraan, parang ano ba mahal? Ba't nga ba parang peke? Basta parang yung binili nating furikake nung nakaraan, parang siya flat. Basta ang weird na itsura ng furikake. Although furikake naman siya, pero ito legit talaga na. Talagang from Kyoto talaga siya. Bumili ako ng stamp sa Kyoto. Kasi sabi ni Emma, bumili daw ako. So, nabudol niya ako. Ito yung nabili ko. Which is a cute cat. Diba? Super cute. Kasi parang, siya. Yukata? Yukata, right? Yung parang traditional na Japanese na suot. And then, duman ako sa bookstore. Yay! First time kong duman sa bookstore kasi nakakita kami ng local books. Hindi ko alam local actually. Basta parang branch na bookstore and stationery store sa Nara. And since wala naman masyadong nahabol na time, kaninang gabi, dumaan ako. And this is what I got. I wanted that other book so much. As in, super cute ng cover niya, but it's not justifiable to buy that for 1,600 yen. Sobrang mahal nun. Kaya bumili ako talaga ng ito na lang. Kasi mahilig ako sa mga gantong books sa souvenir ko. Kasi palagi sa kada every country souvenir ko is books also. In their language. Alam niyo naman yan. Pero specifically for Japan, ang lagi kong binibili yung mga gantong size kasi mas less siya sa space and sobrang cute niya. Parang sila lang ata yung nakita kong country na may gantong size ng book na kaliit. So, ayan siya. And, ang ganun. Ito yung pinaka-cute na nakita kong gantong size na design. And then, I also bought some gachapons. Ito yung gachapons natin for today. Ito ko naman kung ito nabili ko lahat. Hindi ko sure. Pero minakita ko kanina na parang bus stop sign. Which is sobrang nakakainis kasi wala na siyang stock. Mahal, can you open this? Ito kasi vending machine. Itong isa. And then itong vending machine din kay Eman. Parang spicy. Kasi ito yung unang nakuha ko ito. Sabi niya, ito din yung gusto niya. Sabi ko, gusto ko yung puti. So, nilibin niya ako ng isa. Kasi nakuha ko naman pink. Stamp din siya.
Okay, kala ko, like letter siya or something. Anyways, super antok na ako. 11:30 na. Good night. I'm gonna pass out. Mama!